Araw-araw na pagbasa ng Biblia, Araw 206. Lumang Tipan, Hosea 11, Hosea 12, Hosea 13, Hosea 14. Minahal ko noong binata pa si Israel, at tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Lalo ko silang tinawag, lalo silang tumalikod palayo. Nag-alay sila sa mga bal at nagsunog ng insenso sa mga Diyos-Diyosan. Gayunpaman ako ang nagturo kay Ephraim na lumakad. Ako ang nag-angat sa kanila sa pamamagitan ng kanilang mga bisig, ngunit hindi nila alam na iniingatan ko sila. Pinangungunahan ko sila ng mga tali ng sangkatauhan, may mga tali ng pag-ibig. Katulad ako sa isang tao na nagpapagaan ng pamatok sa kanilang mga panga, at yumuko ako upang pakainin sila. Hindi ba sila babalik sa lupain ng Ehipto? Hindi ba mamumuno ang Assyria sa kanila dahil tumanggi silang bumalik sa akin? Babagsak sa kanilang mga lungsod ang espada at wawasakin ang mga harang ng kanilang mga tarangkahan, sisirain sila nito dahil sa kanilang sariling mga plano. Determinado ang aking mga tao na tumalikod palayo sa akin. Bagaman tumatawag sila sa akin, ako na nasa itaas, walang sino mang tutulong sa kanila. Paano ba kita isusuko, Ephraim? Paano ba kita ibibigay, Israel? Paano ba kita gagawing katulad sa Adma? Paano ba kita gagawing katulad sa Zeboim? Nagbago ang saloobin ng aking puso, naghahalo ang lahat ng aking habag. Hindi ko isakatuparan ang aking matinding galit, hindi ko sisiraing muli ang Ephraim. Sapagkat ako ay Diyos at hindi isang tao, ako ang banal sa kalagitnaan ninyo, at hindi ako darating sa matinding galit. Lalakad silang sumusunod sa akin, Yahweh. Aatungal ako katulad ng isang leon. Sa katunayan aatungal ako, at manginginig na paparito ang mga tao mula sa kanluran. Manginginig sila na paparito katulad sa isang ibon na mula sa Ehipto, katulad ng isang kalapati mula sa lupain ng Assyria. Patitirahin ko sila sa kanilang mga bahay. Ito ang pahayag ni Yahweh. Pinalilibutan ako ni Ephraim ng kasinungalingan at panlilinlang ng sangbahayan ng Israel. Ngunit nananatiling sumusunod pa rin si Judah sa akin, na Diyos, at tapat sa akin, ang banal. Pinapakain si Ephraim sa hangin at sumusunod sa hanging silangan. Patuloy siyang nagpaparami ng mga kasinungalingan at karahasan. Gumawa sila ng kasunduan kasama ang Assyria at nagdala ng langis ng olibo sa Ehipto. May paratang din si Yahweh laban kay Judah at parurusahan si Jacob sa kanyang nagawa, magbabayad siya sa kanyang mga ginawa. Hinawakan ni Jacob sa sinapupunan ng mahigpit ang sakong ng kanyang kapatid, at sa kanyang paglaki nakipagbuno siya sa Diyos. Nakipagbuno siya sa anghel at nanalo. Umiyak siya at humingi ng awa. Nakatagpo niya ang Diyos sa Bethel, at doon nakipag-usap sa kanya ang Diyos. Si Yahweh ito, ang Diyos ng mga hukbo, Yahweh, ang kanyang pangalan na tatawagan. Kaya magbalik loob ka sa inyong Diyos. Panghawakan ng matapat na kasunduan at katarungan, at patuloy na maghintay sa inyong Diyos. Hindi tama ang timangan ng mga mangangalakal sa kanilang mga kamay, kinagigiliwan nila ang mandaya. Sinasabi ni Ephraim, talagang naging napakayaman ko, nakahanap ako ng kayamanan para sa aking sarili. Wala silang makitang anumang kasamaan sa akin sa lahat ng aking ginagawa, anumang bagay na kasalanan. Ako si Yahweh na inyong Diyos, nakasama ninyo mula pa sa lupain ng Ehipto. Patitirahin ko kayong muli sa mga tolda, katulad ng itinakdang mga araw ng pista. Kinausap ko na rin ang mga propeta, at binigyan ko sila ng maraming mga pangitain para sa inyo. Binigyan ko kayo ng mga talinghaga sa pamamagitan ng mga propeta. Kung mayroong kasamaan sa Galaad, tiyak na walang kabuluhan ang mga tao. Nag-aalay sila sa Gilgal ng mga toro, magiging tulad sa mga tambak na bato na dinaanan ng araro sa mga bukid ang kanilang mga altar. Tumakas si Jacob sa lupain ng Aram, nagtrabaho si Israel upang magkaroon ng asawa, at nangangalaga ng mga kawan ng mga tupa upang magkaroon ng isang asawa. Inilabas ni Yahweh ang Israel mula sa Ehipto sa pamamagitan ng isang propeta, at iningatan niya sila sa pamamagitan ng isang propeta.
Labis na ginalit ni Ephraim si Yahweh. Kaya iiwanan ng kanyang Panginoon ang kasalanan ng kanyang dugo sa kanya at pagbayarin siya sa kanyang kaiyahiyang mga gawa. Nang nagsalita si Ephraim ay mayroong panginginig. Itinaas niya ang kanyang sarili sa Israel, ngunit siya ay nagkasala dahil sa pagsamba kay Baal, at namatay siya. Ngayon sila ay mas lalong nagkakasala. Gumagawa sila ng mga larawang hinulma mula sa kanilang pilak, mga Diyos-Diyosan na hanggat maaari ay ginawa ng mahusay. Lahat ng mga ito ay gawa ng mga mahuhusay na manggagawa. Sinasabi ng mga tao tungkol sa kanila, ang mga kalalakihang ito na nag-aalay ay humalik sa mga guya. Kaya sila ay magiging tulad ng ulap sa umaga, tulad ng hamog na nawawala ng maaga, tulad ng aypa na tinatangay ng hangin palayo mula sa giikan, at tulad ng usok na lumalabas mula sa isang pausukan. Ngunit ako si Yahweh na inyong Diyos, na nagpalabas sa inyo mula sa lupain ng Ehipto. Wala kang dapat kilalain ng Diyos kundi ako, dapat ninyong kilalanin na liban sa akin, wala nang ibang tagapagligtas. Nakilala kita sa sa lupain ng may malaking katuyuan. Nang kayo ay nagkaroon ng pastulan, saka kayo nabusog, nang kayo ay nabusog, ang inyong puso ay naging mapagmalaki, dahil doon kinalimutan ninyo ako. Naging tulad ako ng isang leon sa kanila, tulad ng isang leopardo, ako ay magbabantay sa tabi ng daan. Sasalakayin ko sila tulad ng isang oso na ninakawan ng kanyang mga anak. Lalaslasin ko ang kanilang mga dibdib, at doon ay lalapain ko sila tulad ng isang leon, tulad ng isang mabangis na hayop na pipalasin sila ng pira-piraso. Ito ang iyong kapahamakan na darating, Israel, dahil ikaw ay laban sa akin, na tumutulong sa iyo. Nasaan ngayon ang iyong hari, upang mailigtas ka sa lahat ng iyong mga lungsod? Nasaan ang iyong mga pinuno, na sinabi mo sa akin, bigyan mo ako ng hari at mga prinsipe? Sa aking galit, binigyan kita ng hari, at sa aking puot, tinanggal ko siya. Ang kasamaan ni Ephraim ay nakatago, ang kanyang pagkakasala ay nakatago. Darating sa kanya ang mga sakit ng panganganak, ngunit siya ay isang hindi matalinong anak, sapagkat sa panahon na isisilang, hindi siya lumabas mula sa sinapupunan. Ililigtas ko ba talaga sila mula sa kapangyarihan ng Sheol? Ililigtas ko ba talaga sila mula sa kamatayan? Kamatayan, nasaan ang iyong mga salot? Dalhin mo sila rito. Sheol, nasaan ang iyong pagwawasak? Dalhin mo ito dito. Nakatago mula sa aking mga mata ang kahabagan. Kahit na masagana si Ephraim sa kanyang mga kapatid, darating ang isang hanging silangan, iihip ang hangin ni Yahweh mula sa ilang. Matutuyo ang bukal ni Ephraim, at mawawala ng tubig ang kanyang balon. Sasamsamin ng kanyang mga kaaway ang bawat mamahaling bagay sa kanyang kamalig. Nagkasala ang Samaria, sapagkat siya ay naghimagsik laban sa kanyang Diyos. Mamamatay sila sa pamamagitan ng espada, ang kanilang mga sanggol ay gugutayin ng pira-piraso at lalaslasin ang tiyan ng kanilang mga nagdadalang tao. Manumbalik ka Israel, kay Yahweh na inyong Diyos, sapagkat ikaw ay bumagsak dahil sa iyong kasamaan. Magpahayag kayo ng mga salita ng pagsisisi at manumbalik kay Yahweh. Sabihin ninyo sa kanya, tanggalin mo ang lahat ng aming mga kasamaan at tanggapin mo kami sa pamamagitan ng iyong habag, upang makapaghandog kami sa iyo ng aming papuri, ang bunga ng aming mga labi. Hindi kami ililigtas ng Assyria, hindi kami sasakay sa mga kabayo sa digmaan. Ni magsasabi ng anupaman sa gawa ng aming mga kamay, kayo ang aming mga Diyos, sapagkat sa iyo nakatagpo ng habag ang mga taong ulila. Pagagalingin ko sila kapag manumbalik sila sa akin pagkatapos nila akong iwan, malaya ko silang mamahalin, sapagkat nawala na ang galit ko sa kanila. Magiging tulad ako ng hamog sa Israel, mamumulaklak siya tulad ng liryo at magkakaugat na tulad sa isang cedar sa Lebanon. Lumatag ang kanyang mga sanga, magiging tulad sa mga puno ng olibo ang kanyang kagandahan, at ang kanyang halimuyak na tulad ng mga cedar sa Lebanon. Babalik ang mga taong naninirahan sa kanyang lilim, sila ay muling mabubuhay tulad ng butil at mamumulaklak tulad ng mga puno ng mga ubas. Tulad ng alak ng Lebanon ang kanyang katanyagan.
Sasabihin ni Ephraim, ano pa ang aking gagawin sa mga Diyos-Diyosan? Tutugan ako sa kanya at pangangalagaan ko siya. Tulad ako ng isang cypress na ang mga dahon ay laging lantian, nanggagaling sa akin ang iyong bunga. Sino ang matalino upang maunawaan niya ang mga bagay na ito? Sino ang nakakaunawa sa mga bagay na ito upang kanyang makilala ang mga ito? Sapagkat ang mga daan ni Yahweh ay matuwid, at ang matuwid ay lalakad sa mga ito, ngunit ang mga sumusuway ay madadapa sa mga ito. Bagong tipan. Romans 9:1-21. Sinasabi ko ang katotohanan sa pamamagitan ni Kristo. Hindi ako nagsisinungaling, at kasamang nagpapatunay ang aking konsiyensya sa banal na espiritu, na sa akin ay may labis na kalungkutan at walang tigil na kirot sa aking puso. Sapagkat nanaisin kong ako na lamang ang may sumpa at maihiwalay kay Kristo para sa kapakanan ng aking mga kapatid, silang aking mga kalahi ayon sa laman. Sila ay mga Israelita, nasa kanila ang pagkupkup, ang kaluwalhatian, ang mga kasunduan, ang kaloob ng batas, ang pagsamba sa Diyos, at ang mga pangako. Sa kanilang mga ninuno nagmula si Kristo ayon sa laman na siyang Diyos sa lahat. Nawa purihin siya magpakailanman. Amen. Ngunit hindi sa nabigo ang mga pangako ng Diyos. Sapagkat hindi lahat ng nasa Israel ang tunay na kabilang sa Israel. Hindi rin lahat ng kaapo-apuhan ni Abraham ay tunay niyang mga anak. Ngunit, sa pamamagitan ni Isaac tatawagin ang iyong mga kaapo-apuhan. Iyan ay, ang mga anak sa laman ay hindi mga anak ng Diyos. Ngunit ang mga anak ng pangako ay itinuturing na kaapo-apuhan. Sapagkat ito ang salita ng pangako, sa panahong ito ay darating ako, at isang anak na lalaki ang maibibigay kay Sarah. Hindi lamang ito, ngunit pagkatapos ring magbuntis ni Rebecca sa pamamagitan ng isang lalaki, na ating amang si Isaac. Sapagkat ang mga anak ay hindi pa isinisilang at walang pang nagagawang mabuti o masama, upang ang layunin ng Diyos ayon sa pagpili ang manatili, hindi dahil sa mga gawa, kung hindi ay dahil sa Kanya na tumatawag, sinabi sa Kanya, ang mas matanda ay maglilingkod sa mas bata. Tulad ng nasusulat, inibig ko si Jacob, ngunit kinamuhian ko si Esau. Kung gayon, ano ang sasabihin natin? Mayroon bang kawalan ng katarungan sa Diyos? Huwag no ang mangyari, sapagkat sinabi niya kay Moises, kawan ko ang sinumang kawan ko, at kahahabagan ko ang sinumang kahahabagan ko. Kaya nga, hindi dahil sa kanya na nagnanais, hindi rin dahil sa kanya na tumatakbo, kundi dahil sa Diyos, na nagpapakita ng awa. Sapagkat sinasabi ng kasulatan kay Paraon, dahil sa layuning ito kaya itinaas kita, upang maipakita ko ang aking kapangyarihan sa pamamagitan mo, at upang maipahayag ang pangalan ko sa buong mundo. Kaya nga, may awa ang Diyos sa sinumang nais niyang kawan, at pinapatigas niya ang kalooban ng sinumang naisin niya. Sasabihin mo sa akin, bakit pa siya humahanap ng kamalian? Sapagkat sino ang nakapigil sa kanyang kalooban ni minsan? Sa kabilang banda, tao, sino kang sumasagot laban sa Diyos? Sasabihin ba ng hinulma sa humulma nito, bakit mo ako ginawang ganito? Wala bang karapatan sa putik ang magpapalayok upang gawin sa iisang tumpok ng putik ang isang sisidlan para sa natatanging paggagamitan, at ang isa pang sisidlan para sa pang-araw-araw na paggagamitan? Wala bang karapatan sa putik ang magpapalayok upang gawin sa iisang tumpok ng putik ang isang sisidlan para sa natatanging paggagamitan, at ang isa pang sisidlan para sa pang-araw-araw na paggagamitan? Mga awit, Psalm 89:9-13. Pinaghaharian mo ang nagngangalit na mga dagat, kapag gumugulong ang mga alon, pinapayapa mo ang mga ito. Dinurog mo si Rahab katulad ng isang taong pinatay. Kinalat mo ang mga kaaway mo sa pamamagitan ng malakas mong bisig. Sa iyo ang kalangitan, pati na ang kalupaan. Nilikha mo ang mundo at lahat ng nilalaman nito. Nilikha mo ang hilaga at timog.
Nagsasaya ang Tabor at Hermon sa pangalan mo. Mayroon kang makapangyarihang bisig at malakas na kamay, at nakataas ang iyong kanang kamay. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo, na nagbubulay-bulay sa iyong hindi nagbabagong pag-ibig at habag na ipinakita sa Hosea. Bagamat madalas kaming lumihis sa iyong mga daan, iyo kaming pinapaalala ng lalim ng iyong awa at pagnanais ng pakikipagkasundo. Habang pinagninilayan namin ang mga salita ni Pablo sa Roma, naway tanggapin namin ang katotohanan na ang iyong makapangyarihang layunin ay nananaig sa aming buhay, na humuhubog sa amin para sa kabutihan. Tulungan mo kaming makilala ang iyong kapangyarihan at katapatan sa gitna ng aming mga pakikibaka, tulad ng ipinahayag sa papuri ng salmista. Tulungan mo kaming magmahal gaya ng pagmamahal mo sa amin. Amen.